Ay, magandang gabi po, Pastor Eric uli sa Usapang Biblia, Family Altar, Day 1 ng Round 5 sa ating taga-JBC Paranaque. I hope nakasunod po tayo. Baka ito po'y araw-arawin natin para makasunod din po kayo doon sa binasa ninyo sa Book of Genesis. Ngayon po sa ating Day 1, Round 5 ng Family Altar, matatagpuan po natin sa Genesis chapter 16, verse 1 hanggang verse 16. At ang chapter 16 po ng Genesis ay tungkol ito kay Abraham, kay Sarah, kay Agar, kay Ismael. At may anghel po dito. So 5 po ang karakter na Bible character na makikita po natin sa chapter 16. At titingnan po natin kung ano po ang magiging karunungan at kaalaman sa atin sa panahong ito. Okay? So dito po sa chapter 16, 1 to 16, verse 1 to 16 ng Genesis, ito po tungkol kay Abraham, kay Sarah, kay Agar, at kay Ismael. Sabi dito sa chapter 16, verse 1 ng Genesis, hindi magkaanak si Sarah, si Sarai, na asawa ni Abram, kaya naaalala niya si Agar, ang alipin niyang babaeng taga-Ehipto. Sinabi niya, Abram, yamang pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko, ang sipingan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. At pinapaubayan nga ni Sarai sa kanyang asawa si Agar. 10 taon na si Abram na nanirahan sa Kanaan nang ito'y nangyari. Matapos silang magsama bilang mag-asawa, nagdalang tao si Agar. Ito'y pinagmalaki niya at hinamak pa si Sarai. Ito po ay ayon sa ating binasa, sinabi po ng ating tagapagsulat ng Genesis na si Moses na sa panahon nagsama po si Abraham at si Sarah pagkatapos na makuha nila si Lot doon sa Kanaan, pagkatapos na nabawi nila si Lot, at ito naman sa chapter 16 ay tungkol naman kay Abraham at kay Sarah. At si Sarah dito ay alam nating baog, hindi po siya magkaanak. Gustong-gusto na ning magkaanak. Kaya ang ginawa niya, sinabihan niya si Abraham na para ako magkaanak, may katulong tayo si Agar, sipingan mo para magkaanak tayo. So dahil sa mga panahong iyon ay wala hong batas, wala pa yung law ni Moses na binigay ni Diyos para sundin kung paano ang civilian affair, paano mamumuhay ang tao, hindi pa nila alam. Kaya yung mga ganong bagay, naging kultura po sa panahon nila, yung ang katulong ay pwedeng anakan. Okay? Naging kultura nila sa panahon na yon. At naanakan ni Abraham si Agar na katulong nila. Abram pa ang tawag dito, kay Abram hindi pa Abram pa. Si Sarah naman ay Sarai pa ang tawag dito. Ngayon, sa madaling salita, sumang-ayon po si Abraham sa sinasabi ni Sarah na anakan si Agar. Sa mga madaling salita, nagkaanak po si Abraham kay Sarah. Kay Agar. At dahil nagkaanak si Agar, ay kinukutya-kutya na ngayon si Sarah. Binubuli-buli na ngayon, ay ako nagkaanak, ikaw hindi, ikaw baon. So, nagkaroon ngayon ng hinanakit si Sarah kay Abram, na kanyang asawa. At dahil dito, minamaltrato niya si Agar. At naging dahilan ito ng pagtakbo, paglalayas ni Agar. Okay? Dala po ang sanggol na si Ismael. At si Agar, habang naglalayas po dito, sinalubong po siya ng anghel at sinabihan po siya ng anghel na bumalik ka sa amo mong si Sarah at magpasakop ka doon. Okay? So dito po sa chapter 16, verse 1 to 16, ano po ang natutunan po natin dito? Ano po ang inahatid sa atin in today's time? Anong magiging application natin dito? Kung mapapansin po ninyo, si Agar dito ay baog, hindi po siya magkaanak. At sinabihan niya si Abraham na sipingan mong katulong natin para magkaanak tayo. Sa panahon na yon, kultura nila yun, pwede nilang gawin yun. Dahil wala pa yung law ni Moses. Pero kahit sa panahon na yon, ganun ang kultura nila. Ang kultura po sa panahon natin ito, hindi pwede magiging doktrina natin sa ating pamilya. Okay? At ang kultura ngayon sa panahon natin ito, minsan ginagawa na pong doktrina sa loob ng pamilya, kahit mali.
Kaya sa panahon ni Abraham at Sarah na inanakan ang katulong na si Agar, mali po yan. Hindi po tama ang ginagawa ni Abraham at ni Sarah na hindi dapat po pwedeng susundan. Hindi po kita sa Bible yan ay ginagawa ng mga tao ngayon. No. Yan po ay malaking pagkakamali ni Abraham. Nakalimutan yata ni Abraham na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat na nakipag-usap sa kanya na pwedeng magkaanak sila ni Sarah. Pero nakalimutan niya at nag-isip sila, hindi siya nag-isip na may Diyos sila na makapangyarihan sa lahat. Instead, yung mga plano nila, nagkaanak sila ng kaparaanan nila, hindi kaparaanan ng Diyos. So yung ginagawa ni Abraham at ni Sarah na sinipingan si Agar katulong para magkaanak, mali po yan. Hindi po tama yan. Kahit kultura pa nila yan, kahit yun ang nangyayari sa panahon nila, mali pa din. Sa panahon natin ito, lalong mali po yan. Okay? So hindi dapat ginagawa yan kasi pakikiapid yan, pangangalunya yan. Hindi tama yan. Okay? Ngayon, ang ginawa naman ni Agar ay binubuli niya si Sarah, kaya nagagalit si Sarah. Kaya hinahamak, pinagmalipitan niya si Agar. Kaya naging dahilan, si Agar ay naglayas. Nung maglayas po si Agar sa kanila, sinalubong ng anghel. At sinabihan siya, bumalik ka kay Sarah, bumalik ka kay Abraham. At sinabihan po siya, mag-submit ka, magpasakop ka doon. Sa madaling salita, sa sitwasyon naman ni Agar, napakalaking problema ang hinaharap niya. Biro mo, nabuntis siya ng kanyang amo, nagkakaanak siya. Okay? At malaking problema po yan. Sa panahon po natin ito, may mga iba't ibang klaseng malalaking problema po tayo. Pero ang advice po sa ating ng Diyos, alam niyo ang advice po ng anghel kay Agar, bumalik ka kay Sarah, kay Abraham na amo mo. Ganon din sa panahon natin ito. May malaki kang problema, hindi mo dapat tatakbuhan. Gaano mang kalaki ang problema mo, hindi mo dapat tatakbuhan. Ang advice po ng anghel kay Agar, bumalik ka. Face the problem. Okay? Face the problem. Tayo po sa panahon natin ngayon, kung gaano kabigat ang problema natin, harapin po natin. Huwag po nating takbuhan. May Diyos po tayong makapangyarihan sa lahat. Tutulungan po tayo. Sa panahon natin ito, may COVID-19. Harapin po natin ito. Pagtulungan po natin itong masugpo sa pangalan ni Jesus. We always do family altar, pray, mag-aral ng salita ng Diyos para tumapang tayo at harapin natin itong COVID-19 na ito. Matutunaw din yan sa pamagitan ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos at sa palaging walang patid na panalangin. At tayo po ay sasagutin ng Panginoon. May problema tayo, harapin natin, hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Yan ang sinabi ng anghel kay Agar. Ganun din tayo ngayon. Yan ang sasabihin sa atin ni Lord. If we have problem, face the problem. Fight for the problem. It will solve because we have a problem solver. Meron tayong Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Kaya yung problema ni Agar na malaki, sumunod po siya sa anghel, bumalik po siya, nag-submit uli siya kay Abraham, nag-submit uli kay Sarah, tinanggap po siya ni Abraham, tinanggap po siya ni Sarah, at tinanggap din nilang kanilang anak na si Ismael. At sabi ng Diyos, yung inyong anak na si Ismael, pararamihin ko din yan katulad sa magiging anak ni Sarah at Abraham na si Isaac, pararamihin ko din ang mga lahi ninyo. Okay? So bagaman si Abraham, tinatawag na man of faith, kahit man of faith po yan, nagkakamali pa rin siya sa harapan ng Panginoon. But Abraham continue to commit his life to the Lord. Even he is called a man of faith, may mga shortcomings siya, meron siya mga pagkakamali, but he continue his faith to God. Ganon din po tayo. Ano man mga pagkakamali natin sa harapan ng Diyos, magpapatuloy po tayong manalig sa ating Panginoon si Kristo. Mingi po tayo ng tawad kay Lord, hingi tayo ng tulong kay Lord ng ating buhay ay manatili, nalilinisin niya, magpabago tayo sa Kanya, at bumalik tayo sa tamang pagtitiwala, sa tamang pananampalataya sa ating tunay na Diyos at Panginoong tagapagligtas. Amen? So I hope may natutunan po tayo sa ating mga pagbabasa sa Genesis chapter 16, verse 1 to 16, ating day 1, round 5, family altar, usapang Biblia. Maraming salamat, pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. Remember, if you have Jesus Christ in life, you are saved forever. You are redeemed, you are cleansed by the blood of Jesus Christ. Purihin ang Panginoon.